Portfolio update June 10, 2025. So, bale, ito na yung 100 day ng trading challenge na to. Actually, sumobra ako ng 2 days. So, bale 102nd day na siya ng trading challenge. Explain ko lang kung ano nangyari. So, actually, medyo tinatamad akong mag-vlog ng mga recent days kasi sobrang nabugbog yung ano ko, yung port ko nung tariff wars. So kung nakikita nyo 98.8K na lang siya. Lugi ako ng mga 1.2%. Ah, so ito yung reason kung bakit medyo alanganin akong i-upload tong vlog na to. Pero naisip ko nga gusto ko maging honest dun sa performance ng ano ng port na to. Ah, so yung pinaka-reason lang naman nito is yung tariff wars, which is yun nga nabugbog yung ano yung port ko. Bale, yung pinaka-worst na binagsak nito is around, hindi ako nagkakamali, 92 o 93K. Ah, yun nga. So luckily na ano ko naman siya, na-recover ko naman siya from 92 to 93K to 98K. So, for me, not bad na rin naman. Since, ayun nga, naka-recover naman tong port na to. Yun nga lang, hindi umabot sa, ano, hindi umabot sa 100-day mark. So, at idagdag ko lang pala na itong port na to, isa lang to sa mga port or practice port na minamanage ko. Actually, nag-A/B testing kasi ako ng mga trading strategies. So, siguro i-explain ko na lang din. Itong particular practice sport kasi na to is dinisign ko siya or dinisign ko siya na para i-observe kung tama ba na ano na mag-cut agad kapag nag-react doon sa particular or mas lesser length ng moving average yung ginamit ko, which is 5 MA to 20 MA. So, dito sa particular port na to, hindi ko naman masasabi na ano siya, na pangit yung resulta kasi meron siyang ano outside influence which is yun nga yung news or yung tariff wars ni Trump. So, for me, ano naman kung hindi naman nagkaroon ng ganun, tingin ko ano naman to, mga 105,000 pesos yung kayang i-reach nitong port na to. So, siguro ipapakita ko na lang din yung ano, yung performance nung isa ko pang tinetest na ano, na strategy, which is uh, kumbaga yung trade stop niya is more forgiving or kumbaga more patient ako sa ano sa pagse-set ng trail stop. Ibig sabihin mas malalim, mas malayo dun sa ano sa pinaka-range nung price or nung kumbaga fluctuation or swing level ng ano ng ng prices yung ano ko, yung sineset kong trail stop. So mas conservative na ano siya, na style siya ng trading or trend following. Sige, punta tayo dun sa isang port. Pakita ko na lang din.
So, ayun. So, bali, ito yung isa ko pang ah, tinetest na, na trading strategy in relation to trend following or momentum trading. Ah, so, kung napapansin nyo, gain siya. Masyadong malayo dun sa port na pinapakita ko before. So, dito sa particular port na to, 107.8 thousand pesos yung yung na-reach niya. So, bali, tubo pa ako ng 7.8K. So, dito sa particular strategy na to, kumbaga na-prove nito na much better na mas malayo yung yung stop loss mo or trail stop mo. Kumbaga kasi kagaya nung nangyari last April na trade wars or tariff wars. So, sobrang volatile ng market, sobrang fluctuating ng mga ng prices. Kumbaga yung pagsiset ko ng mas malayong stop loss is yun yung sumalba sa sa port na to, which is naging more considerate siya sa sa galaw ng or fluctuations ng ng market. Dahil doon nabigyan ko ng room to recover yung prices, 'di ba? Para makabalik siya sa original trend niya. So, bakit nga ba ganun yung approach nitong particular strategy na to? Kasi tandaan natin yung trend is not madalas hindi naman siya straight line eh. So, may pasigsag-sigsag pa yan. Mahalaga na na dito sa particular strategy na to, napatunayan ng strategy na to na magandang magandang bigyan mo ng room to tum or kumbaga bigyan mo siya ng room para magliwaliw yung price hanggang sa makabalik siya sa niya, sa pinaka-trend niya. At kapag naka-recover yun na yung yun na yung kumbaga yun na yung pinaka magsisave sa mo, sa performance ng port mo. Kagaya na itong nangyari sa to, sa isa kong port. Um, so before ako matapos siguro magbibigay na lang din ako ng advice. Kasi napapansin ko na marami ngayon is kumbaga parang sa trading lang or sa short-term trading lang nakafocus yung lalo na yung mga newbies or yung mga well, so siguro mga newbies nga lang talaga. Ang masasabi ko lang is hindi lang naman trading yung yung isa sa mga ways para kumita kayo sa stock market. Actually mas ina-advocate ko pa na na pasukin niyo yung mga safer options kung paano kumita sa stock market gaya ng dividend investing or long-term investing. And syempre, kung gusto niyo ng medyo nagtitrade pa rin kayo ng konti, ah gawin niyo na lang yung yung position trading. Gaya ng or kumbaga for me parang mas advantageous 'yun kapag ka
meron ka pang ibang ginagawa gaya ng meron kang business or meron kang trabaho. Kapag ganun yung approach or very conservative yung approach mo sa stock market, medyo matagal siya, pero yung loss mo is very minimal lang. Or kumbaga parang magiging paraan yun para makapag-hedge ka sa market or maprotektahan mo yung capital. Either way, mas safe yun kapag ka gusto mong tumagal sa market or gusto mong kumita in the long run. To support that, siguro ipapakita ko na lang din yung personal port ko. Kung papakita ko na lang snapshot or kumbaga yung pinaka-performance ko this year. Hindi naman malaki yung ano ko eh. Hindi naman malaki yung so hindi naman malaki yung ano ko, yung pinaka port ko. But siguro pakita ko na lang ito. So this year para sa personal port ko. So kumita ako ng ng para dito sa position trading na ginagawa ko. Combination pala to ng ng position trading saka dividend investing. So this year kumita ako ng 56K. Not bad kasi ano lang naman siya para lang sa isang port na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. So kumita siguro ako ng nandito na pala. So nagtotal ako ng 17% gain this year. So malayong malayo siya dun sa sa pinakita kong practice sport kanina. Ayan. Na 107 107,000 pesos. So for me mas kasi siya mas safe. Saka relax ka lang. Aaralin mo lang naman kung sinong stock yung mga kumikita o sinong stock yung kumbaga mas safe pasukin since meron naman akong alam sa technical analysis at meron din akong konting alam sa fundamental analysis. Kumbaga doon mo masasabi na na pwede mong timingan yung market kapag nagpo-position trading ka or kapag hindi mo hinahabol yung shorter time horizon. Kumbaga mas relax yung buhay mo doon. Hindi gaya ng sa short term trading na mayat maya nagmo-monitor ka ng charts or ng port mo. Ganun. So, yun lang. Siguro next time naman try kong subukan yung challenge na magsimula siguro ako ng real money for short-term trading na gaya nito. Siguro simulan ko sa mga 20K to 25K. Tingnan natin. Tingnan natin sa mga susunod na araw. So, sa ngayon, ito lang muna yung yung pinaka-scope ng vlog na to. Salamat sa panonood. Thank you. Bye-bye.